Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Ang tatalakay natin ngayon ay hinggil sa pinakamahalagang katangian ng babae. Subalit, pag narinig niyo ano yung katangian, magtataka kayo, paano nangyari ng pinakamahalagang katangian ng babae? Itong mahalagang katangian ng babae, mga kapatid, ay ito ang pinakapangunahing katangian para hubugin ang kaisipan para maging matino ang kanilang mga anak. Pero magulat kayo, ano yung katangian, mga kapatid? Kahinaan. Yung kahinaan, sabi ng mga scholar, dalawang klase. Ang kahinaan niya na hindi kumbaga sa nature na kahinaan. Nature ng kanyang personality. Na kung saan hindi niya ito kagagawan. Ito yung nilikha ng Allah siya na ganito. Allahu Akbar. Ito yung kahinaan ng kanyang kakayanan o lakas ng kanyang katawan. Kasi maaaring sabihin nyo na bakit may mga babae na magaling sa karate, magaling sa ganito. Pero i-compare mo sa mga kalakihan, ay siguro baka 1% lang. Ibig sabihin, 99% mga kalakihan ay talaga mas malakas kaysa babae. Sa bagay na yun, mas malakas ang kalalakihan. Kaya ito ay, kumbaga sa hindi nila kagagawan dahil delikado sila ng Allah na ganun. Kaya nga, sabi nga sa Banal Quran, kapiranggot ng ayat, sabi ng Allah, wa fil khisami ghayru mubin. Sabihin sa pakipag-away, ay hindi mo makikita sa kanila ang lakas. Sabihin, kaya ang babae, kapag nakipag-away, hindi talaga mabuting babae yun. Kasi ang babae, hindi nakipag-away. Lalo-lalo na yung sabunutan o naman, hindi yung ugali ng mabuting babae. Allahu Akbar. Kaya kung sakali, ito'y patalastas lang, nakakita kayo ng babaeng malakas, maaaring sa pelikula ay lang yun, sabihin, hindi yun totoo. Sabihin, para lang kumita yung pelikula. Pero hindi yun. Allahu Akbar. Kaya itong sa kahinaan nila sa kanilang katawan, sa kanilang lakas, hindi sila malakas na kasing lakas ng mga kalakihan, ay hindi nila ito kagagawan, kundi nilikha sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ganito. At may purpose ang Allah doon. Kasi yung kahinaan ng mga kapatid ay katangian nila yun na maganda. Allahu Akbar. Pangalawang kahinaan nila, emotionally. Ibig sabihin ang babae, mahina sa kanyang emosyon. Baga sa pwede natin sabihin, ang hindi maganda sa mahina sa emosyon, pwede natin sabihin, madaling matukso. Pero ito namang kahinaan na ito na sa emosyon nila, kasi sabi natin madaling matukso. The same time, madaling ma-divert yung kahinaan na yun kapag natutunan nilang Islam. Nagiging malakas sila. Allahu Akbar. Kapag natutunan ng Islam, naging malakas sila. At napakaraming halimbawa sa hadith o sa talambuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o talambuhay ng kanyang mga tagasunod na mga kabaihan
na naging malakas. Ano kasi ang punto kapag na-divert nila yung kanilang kahinaan emotionally, ayun na nagbibigay nila ng lakas, pati lakas ng katawan. Allahu Akbar. Kaya nga sabi nga ng kasabihan sa wika ng English sa karate, yung inner power nila lumalabas. Kailan lalabas yun? Kapag natutunan nila ang Islam. Allahu Akbar. Kaya, dito sa kahinaan nila, yun ang naging dahilan, mga kapatid, na hindi sila pwedeng maging presidente. Hindi sila pwedeng maging presidente. Hindi kasi yun ang trabaho nila, hindi yun ang kanila obligasyon maging pinuno. Oo, merong mga certain na pwede sila mamumuno kapag ang pinamumuno nila ay mga kababaihan din. Pero sa malaking grupo na sabihin natin samahan na halo ang babae at lalaki, hindi sila pwede mamuno. Kasi emotional ng babae. Ano yung natin sabihin doon sa emotion? Ibig sabihin, madaling magalit. Madaling maawa. Madaling matuwa. Allahu Akbar. Kaya madali ring makumbinsi. Sabihin ko, yung sinasabi natin mga kapatid na ibig sabihin nun, madali matukso. Pero yun, ay totoong ganun hanggat hindi pa nila natutunan ng Islam. Pero kapag natutunan ng Islam na, nagiging, kumbaga sa nababawasan yun eh. Ang mahalaga, sabi nga ng mga nagpapaliwanag sa Islam, sila ay nagiging mahina sa sabihin emotionally. Kaya di sila pwede maging di sila pwede maging judge. Kasi kung madaling umarte ang nasa harap nila, maniwala sila kagad. Samantala ikaw na lalaki, hindi ganun kadali na maniwala ka. Meron ako narinig na hindi ko talaga makalimutan na halimbawa ng mga nagtuturo ng Islam. Sabi nila, isa sa mga kagandahan ng kahinaan na yon ay sa pag-aalaga ng kanilang mga sanggol. Ibig sabihin, dahil dun sa kanilang awa, pagmamahal sa kanilang anak, ay higit nila maunawaan ng kanilang anak, higit nila mahalin at ibigay ang pinaka-tamang katuruan ng kanilang anak, tamang pamamaraan, tamang pag-ugali, kasi mahal nila ang kanilang anak. Allahu Akbar. Halimbawa, sa isang ina na mayroong maliit na sanggol, kapag umiyak yung anak niya, halimbawa, sabihin natin, nandun yung mag-asawa na magulang ng bata. Kapag umiyak yung bata, ang ugali ng babae, majority, hindi na magtatanong kung bakit umiyak ang kanyang anak. Didiretso na siya doon sa anak niya para alamin kung anong iniiyak ng kanyang anak. Samantalang ugali ng lalaki, kapag umiyak ang kanyang anak na maliit, hindi pupunta eh. Magtatanong, ano ba? Ba't umiyak yan? Ganun lang ang sasabihin nila eh. Mga kalakihan. Baga sa nakaka-control ang lalaki sa bagay na yun. Samantalang babae o ina, hindi nakaka-control. Kaya dahil dun mga kapatid, sa isang mabuting ina, ay mahuhubog niya ang pagkatao, kaisipan, talino, personalidad ng kanyang anak sa pinakamaganda. Paghubog. Kaya sa tingin niyo kaya, nung merong isang tao nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung didiretso sa Tagal, sabi niya, sino yung tao na unahin ko ng aking kabutihan? So yung pakikisama. Sabi ng propeta, nanay mo. Sabi, sino ang kasunod? Sabi ng nanay mo. Sino ang kasunod?
Sa pangatlo, sabi ng nanay. Sa pang-apat, sabi niya, sino pa? Sabi ng tatay. Kung titingnan mo, ilan ang nakuha ng nanay? 75%. Nakuha ng tatay, 25%. Bakit? Kasi totoo talaga yung mga kapatid, maniwala kayo. Ang mabuting ina ay talagang, kumbaga lubos-lubusin niyang ipagkaloob sa kanyang anak ang mabuting pangangalaga. Totoo yun. At saka, siyempre, yun talagang trabaho nila eh. Yun talagang tungkulin nila eh. Samantalang, ang tatay, hindi ganun ang kanyang tungkulin. Ang tungkulin ng tatay ay maghanap buhay. Maghanap buhay para buhay ng kanyang pamilya. Samantalang ang tunay na ina, ang tungkulin ay mag-aalaga ng kanyang mga sanggol. Yun talaga ang arrangement na tama sa Islam. Ngayon mga kapatid, sabi ni Prophet Muhammad SAW, sabi niya, istawsu bin nisa'i khairan. Magpayuwang kayo para sa inyong mga kabaihan ng pinakamabuti, pinakamainam. Ibig sabihin, ito ang kausap dito mga kalakihan eh. Ang punto kasi dito ay pagbutin nyo ang inyong pakikitungo, pamamahala o pangangalaga o pag-utos, pagpayo sa inyong mga kabaihan. Allah Akbar. Bakit hindi sinabi ng propeta na istawsu bi auladikum khairan? Sabihin, pagpayuan niyo ng mabuti ang inyong mga anak. Bakit ang itinuro diretso doon sa mga kabaihan? Kasi ang punto dito, siyempre kasi kung naging mabuti rin ang kinagisnan ng babae, magiging mabuti rin siyang babae. Kapag naging mabuti siyang babae, dahil mabuti ang kanyang kinamulatan, kanyang kinagisnan, bilang mula sa pagkabata hanggang paglaki, hanggang nakapag-asawa, ay maging mabuti siyang ina. Maging mabuti siyang asawa. Magiging mabuti siya sa mga kapwa niyang kababaihan. Magiging mabuti siya sa kanyang mga nakakabatang mga kapatid na mga kabaihan o kahit mga kalakihan. Allah. At siyempre, kung magbibigay tayo ng halimbawa sa mga sinaunang mga tao, napakarami nila. Napakaraming mga kababaihan na para bagang, sa totoo lang, kapag binabasa natin yung kanilang talambuhay, yung mga kababaihan na mga sinaunang mga kababaihan, parang wala lang mabuti, babae lang mabuti, walang mabuti lalaki. Sa totoo lang. Allahu Akbar. Parang sila lang pinakamabuti. Dahil dun sa mga kababaihan na kung saan, yun bakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganoon ang kanyang nasabi para pangalagaan sila. Para sila pangalagaan. Kasi ang mga kababaihan ay kapag na kinamulatan niya ang mabuting pangangalaga, doon naman siya mahubog bilang babae na kumbaga ina ng tahanan. O kung dadagdagan natin, reyna ng tahanan. Sila kasi ang ina at reyna ng tahanan. Kaya kapag kinamulatan nila mabuti, maging mabuti silang babae, kaya maging mabuti sila sa lahat. Kaya katulad ng nasabi natin dito mga kapatid, kung isipin mo kung gaano kahalaga ang babae, ay unang isipin mo nanay mo. Isipin mo na, dahil sa mga pangangalaga ng aking ina, narating ko to. Totoo talaga mga kapatid, totoo talaga. Oo, meron mga pangyari na hindi unang nagiging batayan, nagiging basihan yung mga tao na sabi natin na matay ang ina, o nawala ang kanyang ina, sabi natin naghiwalay kanyang mga magulang, kaya ibang nag-aalaga sa kanya, at naging mabuti rin siya. Pero hindi yun ang batayan kasi yun yung mga hindi yung pangkaraniwang sitwasyon. Pero doon tayo sa pangkaraniwang sitwasyon. Karamihan, tingnan niyo ang mga mabubuting tao o yung kahit hindi Muslim, nakarating sa mataas na posisyon na siya ay hinahanga ng nakakarami. Tanungin mo ang kanyang ina kung saan. Sino ang kanyang ina?
At makikita niyo, 99%, hindi kung sinasabi 100%, 99% mabuti at marunong magaling. Mabait ang kanilang ina. Kaya, yun ang kanilang kinalalabasan. Mabuting tao at saka naging mabuti sa lipunan o naging kapakipakinabang sa lipunan. Okay po mga kapatid, ipagpatuloy po natin. Diyan na muna kayo. Jazakumullah khair. Mga minamahal po namin ng mga kapatid, yun na nga, ang Propeta SAW ay nagbigay ng napakahalagang habilin bilang pangangalaga sa mga kababaihan. Allahu Akbar. Dahil sa, ibig sabihin, yung kasing salitang istawsu, ibig sabihin nun, kasama doon ng pangangalaga. Ibig sabihin, huwag niyong pabayaan na inyong mga kababaihan para hindi sila mabiktima ng mga masamang elemento. At makikita natin kung paano nangyari sa talambuhay ni Prophet Muhammad SAW kung paano na inaalagaan ng mga kabaihan sa maraming mga pangyari. Kaya yung nga sinasabi na istawsu bin nisa'i khairan. Ibig sabihin, magpayuhan kayo at sa pangangalaga sa inyong mga kabaihan, sa mabuting pagpayo. At ito ay saan sinabi ng propeta yung na ito? Pagka sa parang nag-iwan siya ng mahalagang habilin sa mga sahaba, sa kanyang mga tagasunod. Na parang kumbaga sa i-divert yung salita, sabi, huwag niyong pabayaan ang inyong mga kabaihan. Parang yun. Huwag niyong silang pabayaan. Alagaan sila, pagbutin niyo, pakitungo sa kanila, alagaan sila. Yun ang pinakapunto talaga ni Prophet Muhammad. Alam niyo kung saan yung sinabi ito? Na paulit-ulit, hindi lang isang beses, nung Hajj niya. Sabihin sa harap ng, ilan ba yung kasama ng propeta nung siya nag-Hajj? Sabi ng mga nagkwento, ang kasama ng propeta nung siya nag-Hajj ay more or less, 120,000. Sabihin, sa harap ng maraming tao na yon, doon sinabi ng propeta na alagaan nyo, pagbutin nyo ang pangangalaga sa inyong mga kabaihan. Allahu Akbar. Habang kinakausap niya yung mga tao. Kaya, ibig sabihin nun, dun sabihin natin, hindi lang isang beses na sabi ng propeta, ang bagay na ito, patunay dun sa kanyang habilin na kung gaano kahalaga yung habilin na ito. Allahu Akbar. Na dun pa niya sinabi sa harap ng maraming tao. Pero ano ang kasunod ng salita na yun? Sabi na, istawsu bin nisa'i khairan. Maging mabuti kayo at alagaan ninyo ang inyong mga kabaihan. At anong sabi niya? فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ. Dahil sila ay nilikha mula sa tadyang. Tadyang ng lalaki. Allahu Akbar. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَى. Sabi niya, ang pinakabaluktot dun sa tadyang, yung una dito. Yung una. Sa gilid. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَّرْتَهُ. Tingnan ko paano nagbigay ang halimbawa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang babae nang galing sa tadyang ng lalaki na pinakabaluktot na tadyang ng lalaki. Sabi na itong baluktot na tadyang na ito, kapag itinuwid mo, baga bibiglayin mo ang pagtutuwid, mapabali. Ibig sabihin nun, mapabali, edi sira. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Subalit kapag pinabayaan mo, manatili siyang baluktot. Yun na nga, sabihin, umpisa tayo sa tinatawag na kahinaan. Yung kahinaan na yun ang pinakapunto dito eh. Ibig sabihin, ang pangangalaga natin, ang pagpayo natin sa ating mga kabaihan sa pinakatamang paraan ng pangangalaga at pagpayo. Kasi kapag hindi natin natutunan kung paano natin alagaan ang mga kabaihan, ano ang mangyari? Matukso sa maling gawain o
magrebelde. Pag nagrebelde ang babae, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, magiging malaking problema. Maraming maapektuhan. Fastawsu bin nisa'i khairan. Tingnan nyo, doon sa hadith na ito, doon sa ilang sentence na pinagsama-sama ng propeta sa kanyang wika, sa kanyang salita, inumpisa niya ng istawsu bin nisa'i khairan, sa dulo niya sinabi na istawsu bin nisa'i khairan. Pagpayo ninyo ng mabuting pagpayo, alagaan ninyo ng inyong mga kabayan. Allahu Akbar. Na para bagang ang ditong istawsu, parang kailangan na continue yung pagbibigay nitong katuruan na ibig sabihin, ako bilang ama ay pagbutihin ko ang pagpapayo at pangalaga sa aking anak na babae. Ganun din sa aking mga anak na mga kalakihan na sabihin ko rin na pagbutihin niyo ang pangalaga sa inyong mga kapatid, mga kabaihan, sa inyong ina, sa inyong mga anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid, napaka-authentic na hadith na matatagpuan natin sa Sahih al-Bukhari. Allahu Akbar. Kaya dito, ito'y isang anong tawag doon? Isang malaking obligasyon. Malaking misyon ng mga kalalakihan na pagbutihin ang pangangalaga, pagbutihin ang pagpapayo, pagbutihin ang pagtuturo sa mga kabaihan dahil ganun kumbaga yun ay pagsubok sa mga kalakihan na sila ang gagawa nun para maging matuwid ang mga kabaihan. At kapag sila naman naging matuwid, ay sila ang napakalaking tungkulin sa paglikom o pagsama-sama ng isang lipunan. Ang mga kabaihan. Kasi siguradong sino man ang naging mabuti na namumuno na mamahala sa isang lipunan na mga kalakihan, siguradong sila nagmula sa kanilang ina. Sabihin, dahil sa mabuting pag-aalaga ng kanilang ina. Allahu Akbar. Kaya ayon sa maraming kwento ng mga sinaunang mga tao, makikita natin kung paano inaalagaan ng mga ina ang kanilang mga anak at kung paano sila nagsakripisyo sa kanilang mga anak. Una-una may halimbawa natin dito mga kapatid, si Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Siya ay nagmula sa mabuting ina. At dahil sa nakakatiyak yung kanyang ina na naging mabuti ang kanyang anak, kaya siya niregalo niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makasama ng propeta sa kanyang buhay sa Madina. Kaya si Anas ibn Malik ay naging utos-utosan ng propeta sa loob ng 10 taon. Kasama niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 10 taon. Yung naipatunay kung gaano kabuti ang pag-aalaga ng nanay ni Anas kay Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Which is, alam natin kabilang sa mga nagparating na mga salita na ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, si Anas ibn Malik. Kaya dahil doon, dahil sa kailangan natin mga kabayan, kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis na matatagpuan natin sa aklat ni As-Suyuti na tinatawag na Al-Jami' As-Saghir, na ang nagpaliwanag o nagpalabas ng hadis na ito si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng propeta mismo, at saka si Anas ibn Malik. Anong sabi ng propeta? Sabi na innamal nisa'u syaqa'iqur rijal. Sabi niya ang mga kabaihan ay mga kapatid ng mga kalakihan. Ibig sabihin, dahil sa ibig sabihin ng mga kabaihan ay kapantay ng mga kalakihan. Syaqa'iq kasi ibig sabihin kapatid na sa ama't ina, ibig sabihin ng syaqiq. Ibig sabihin, kailangan natin ang mga kababaihan
Dahil sila ang, ibig sabihin, 50% ng tao dito sa mundo at meron silang misyon na itinalagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na sila lang ang pwedeng gumawa. Sino? Ang mga kabaihan. Allahu Akbar. Kaya, mali yung sinasabi ng mga nasa labas ng Islam, lalo-lalo ng mga kumakalaban sa Islam, na ang babae ay, kumbaga second class sa mga kalakihan. Hindi gano'n. Pantay. Dito sa halis ng propeta, ibig sabihin, pantay sila sa inyo. Kaso nga lang, ano yung magkakaiba? Magkakaiba ang inyong misyon. Dahil nga, katulad sinabi natin sa una na iba yung kanilang personality, iba yung kanilang pagkatao, kaya magkaiba ang misyon. Magkaiba ang misyon ng lalaki sa babae. Para ang pinaka misyon, kumbaga sa magsasaka, ang misyon ng babae mag-alaga, kumbaga sila yung mag-alaga ng binhi. Allahu Akbar. Sila mag-alaga ng binhi para kapag itinanim ay maganda ang kalalabasan. Sabihin yung sanggol, kapag nabuo na ang kanyang pagkatao sa pamagitan ng kanyang ina, pag nilabas mo sa lipunan, ay magiging kapaki-pakinabang na. Allahu Akbar. Kaya katulad nga ni Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad rahimahullah, si Imam Ahmad kasi, maagang namatay ang kanyang ama. Kaya, ang nanay niya talagang nag-aalaga sa kanya. Tingnan niyo kung paano siya sinuportahan ng kanyang ina para mag-aral ng Islam. Lalo-lalo na yung hadith. Kasi, mauunawa natin ng Quran sa pamamagitan ng hadith. Kaya si Imam Ahmad ay sa kanyang panahon ay wala yata siyang kapantay sa paglikom ng hadith. Kasi nakasolo siya ng 1,000,000 hadith. Allahu Akbar. Tingnan niyo kung gaano kalayo yung kanyang kumbaga hinayaan siya ng kanyang ina sa murang edad para makapunta sa Yemen, mula Iraq papunta sa Yemen. Gaano kalayo? Nung panahon na yung mga kapatid, walang sasakyan. Mabuti kung may kamilyo, maaaring wala. Ibig naglakad si Imam Ahmad mula Iraq papuntang Yemen para matuto ng Islam. At sino ang nagbigay sa kanya ng lakas loob sa murang edad? Murang edad pala. Wala pang may 10 taon lang ng konti. Pero nag-umpisa si Imam Ahmad ng batang-bata pa siya. Ang kanyang ina. Paano nagkaroon ng lakas loob si Imam Ahmad na maglakbay na sa murang edad, sabihin natin 12, 13, 14 na taong gulang, na maglakbay mula Iraq papunta sa Yemen, na hindi naman ganito ngayon ang transportation. Sino nagbigay sa kanya ng lakas loob? Ang kanyang mismong ina. At anong naging resulta nung pagtuturo ng kanyang ina sa kanya para matuto? Naging binansagan siya na imam Ahlus Sunnah. Siyang imam ng Ahlus Sunnah. Dahil dun sa dami ng kanya nakuhang hadith. Allah. Kaya isa yun sa halimbawa ng pangangalaga ng isang mabuting ina. Ngayon mga kapatid, ay hindi na nangahulugan. Yun nga, kaya ko nadiinan itong paliwanag na to. Hindi na nangahulugan na ibig sabihin na mas mababang klase ang babae sa lalaki. Kasi kung paano naging
dakilang imam, si Imam Ahmad, na kung saan ang naglaga sa kanyang ina, dahil sa kanyang ina. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, napakahalagang matutunan natin ang pagpapahalaga sa mga kababaihan natin. Kasi ang totoo mga kapatid, bakit naging magulo ang mundo? Dahil ang mga kababaihan ay hindi naibigay sa kanilang karapatan. Dahil sa hindi nabigay sa kanilang karapatan, hindi nga nagampanan ng kanilang tungkulin. Dahil sa hindi nagampanan ng kanilang tungkulin, anong kinalabasan ng mga anak, mga bata? Sira, ligaw. Allahu Akbar. Okay mga kapatid, pagpatuloy po natin sa aking mga. Kaya nga po mga kapatid, ang mga kalaban ng Islam, ito ay katotohanan talaga mga kapatid. Gusto nila tayong sirain ng mga Muslim sa pamamagitan ng ating mga kabaihan. Kaya yung sinasabi nila na human rights, sa tingin ko sa Europe, hindi ang rights ng human sa kanila ay hindi Allah. Ang kanilang ay animal rights. Yun, meron sila nun. Pero yung talagang human rights, wala sila nun eh. Kasi ang akala nila, o alam nila, na pagsira sa mga kabaihan ay pagsira sa lipunan. Yun talaga alam nila yun eh. At dahil sa alam nila na naging mabuti ang mga Muslim dahil sa kanilang mga kabaihan, kaya gusto nilang sirain ang mga kababaihan. Kaya, anong sinasabi nila? Kailangan daw pantay ang babae sa lalaki. Oh, totoo yun. Pantay, pero ibig sabihin, pantay na hindi magkapareho. Sabihin, level, para bagang isa sa pag-aaral, yung isa ay first year college ng law, yung isa first year college ng medicine. Pareho silang first year, pero magkaiba yung pinag-aralan eh. Yung isa law, yung isa medicine. Ito halimbawa ko ito mga kapatid. O, hindi ba pantay ang karapatan ng lawyer at saka doktor? Pantay, pero magkaiba kasi magkaiba sila ng posisyon eh. Ganun din ang babae at saka lalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na magkapantay na doon sa inisip nila na pantay ang lahat-lahat. Hindi, magkaiba kasi ang ibang misyon ng lalaki, ibang misyon ng babae, kaya hindi sila magkapantay dahil sa doon sa kanilang resulta ng kanilang gagawin kasi magkaiba ang kanilang ginagawa. Magkaiba ang kanilang misyon. Eh sa kanila kasi gusto nila lahat pantay. Kung merong presidente na prime minister na lalaki, dapat din magkaroon din ng prime minister kung sakali susunod sa kanya babae. Kung merong judge na lalaki, kailangan meron din judge na babae. Pero mali yun. Kasi yung mga posisyon na yun, hindi yung posisyon ng babae, kaya hindi yung pwedeng ipantay ang babae doon eh. Kasi hindi yun ang kanilang misyon. Ang nangyari, kapag tinalikuran ng babae ang kanyang misyon, sino ngayon ang maiwanan sa kanyang mga anak kung sakaling meron siyang mga anak? Kanino na iaasa ang pag-alaga sa kanyang mga anak? Siyempre, iaasa na sa katulong o sa yaya. Ang paliwanag ng mga scholar, napakaliwanag. Sabi nila, ang pagmamahal na hinati-hati ng Allah sa mga ina ay yung pagmamahal na yun ng ina para lang sa kanyang sariling sanggol. Hindi para sanggol ng iba. Ibig sabihin, kung inaasa mo sa yaya ang anak mo bilang ina, ay siguradong hindi mahuhubog ng mabuting paghubog ang kanyang isip na katulad ng ikaw mismo ang gagawa. Kung yaya ang mga Ito mga kapatid,
pwedeng maghalimbawa na ako kasi hindi ito paninira mga kapatid, pero ito yung pangyari talaga. Nakita namin sa tagal namin sa Saudi Arabia, nakita namin yung pagbabago ng mga lumilitaw ng mga kabataan, mga nagbibinata, mga nagdadalaga. Bakit nung unang dumating kami sa Saudi Arabia, napakabuti ng mga pag-uugali ng mga kabataan. Babae man o lalaki. Pero kalaunan, sila ay naging wired na parang naging wired na hayop sa tatlong din. Nasira yung kanilang pag-uugali. Hindi naman lahat, kasi marami talaga, marami. Siguro pwede natin sabihin ay more than 50% sa mga Arabo, lalo sa Saudi Arabia, ayaw nila na ang katulong ang mag-alaga ng kanilang mga sagot. Ayaw nila. Kaya makita mo, anong kailangan mo sa katulong? Tagalinis, tagaluto, tagaganito. Sabihin, hindi yung pag-alaga sa sanggol ay yung mga kabaihan na hindi naman sila nagtatrabaho, ay hindi na pinapaalaga sa kanilang mga katulong ang kanilang mga sanggol. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, yun yung mga nakakaintindi. Yung iba talagang ayaw kumuha ng katulong kahit anong trabaho. Allahu Akbar. Kahit anong trabaho. Meron akong isisingit ko lang kasi patunay na hindi ito, kumbaga, para sa lahat ng mga Arabs. Si Sheikh Abdurrahman Al-Sumait, yung magaling na doktor na Kuwaiti, sabi na sa amin, nung nakaharap na kami, sabi na, dito sa inyo sa Jeddah, merong isang milyonaryo dito. Ha? Bakit ko nabang ito? Dahil dun sa katulong. Sabi, merong isang milyonaryo dito na kapag nagbigay sa akin ng, kasi si Abdurrahman Al-Sumait, siya yung baka sa inilalang kanyang sarili para sa Africa, para tumulong sa mga nangailangan sa lahat ng klase ng tulong. Lahat ng klase ng tulong. Allah, ang napamuslim niya, 1.8 million. Allah, si Abdurrahman Smith. Sabi niya, yung nagbibigay sa akin ng tulong dito na taga Jeddah, sabi niya, at pag nagbigay sa akin, sabi niya, 1 million real. Pero sabi niya, wala siyang katulong. Ito ang punto ko. Wala siyang family driver. Ibig sabihin, hindi sila yumaman dahil sa kinaligtan nila ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Hindi. Wala kang katulong, wala kang family driver. Pero dahil sa isinanhilang Allah sila, mayaman sila. Allah. Kaya yun yung halimbawa ko lang dun sa, ibig sabihin dun sa mga tao nakakaunawa talaga kung gaano kahalaga ang kanilang tungkulin, ang kanilang misyon. Ay, ibig sabihin, nawa nila ng matindi. Kaya, ang punto ko dito mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na lahat, hindi ko nila lahat, pero yung nakita ko. Baka sa dumami ang mga kabataan na mga ligaw sa lansangan pagkatapos nung nagkaroon sila ng mga katulong, mga yaya. Kasi hindi na yung ina ang nag-alaga ng kanyang sanggol, kundi yung katulong, yung yaya. Ay hindi talaga pwede mga kapatid. Kasi yung katulong sinasabi ko, ang pagmamahal na hinati-hati ng Allah. Kasi sabi nga doon sa paliwanag doon sa hadith na yung mayroong pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ilan yung pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? 100. Ha? 99% iniwanan sa paraiso. Yung 1%, yun ang pinadala dito at pinaghati-hatian para sa lahat ng, ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Allah na may buhay. Kasama doon ang hayop. At ang unang-unang binigyan ng pagmamahal na yun. Mga unang-unang hinatian ng pagmamahal na yun. Binahagyan ng pagmamahal ang mga ina para sa kanilang mga sariling sanggol. Kaya, ang isang babae, siguradong hindi niya mamahalin ng isang sanggol ng iba, anak ng iba, na katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sariling sanggol. Sigurado yun. Kaya, nagiging resulta ay nagiging ligaw sa lansangan ang maraming mga kabataan na nakita namin ng aming sariling mga mata. Samantalang, nung dumating kami sa Saudi Arabia, walang ganun. Walang ganun. Bakit? Kasi inabot namin yung paglaki na hanggat sa nag-asawa na, nag-anak na, maaaring nagkaapo na. Yung mga inabutan namin ng mga malit na sanggol sa Saudi Arabia, dumating kami. Allah. Kaya halimbawa ko lang ito mga kapatid, na ibig sabihin nun, hindi nagampanan ang punto natin dito, hindi nagampanan ng isang ina o isang babae ang kanyang tungkulin, ang kanyang misyon. Hindi niya nagampanan. Kaya nasira ang lipunan. Allah. Kaya ano ang
sabi ng Islam, sa banal na Quran mismo, ano ang kanilang dapat na gawin yung mga kababaihan? Ano sabi ng Allah, Suratul Ahzab? Sabi ng Allah, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sabi niya, waqarna fi buyutikun. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kasi nandun ang mission niyo eh. Sa loob ng inyong tahanan eh, hindi sa labas. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. At wag kayong lumantad. Tabarruj kasi yung pagtanggal ng pagpapakita ng kagandahan. Sabi niya, wag niyong gawin ang pagpapakita ng kagandahan ng mga sinaunang mga tao sa panahon ng kamangmangan. Wa aqimna as-salah, magsagawa kayo ng sala. Wa atina az-zaka, magbigay kayo ng zaka. Wa ati'na Allah wa rasulah, at sundin niyo ang Allah at ang kanyang sugo. Innama yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itong utos na ito ay dahil sa nais ng Allah sa inyo, inuuna na yung pamilya ng propeta. Nais ng Allah sa inyo na alisin ang maling pamamaraan sa inyong mga tahanan. Wa yutahhirakum tathira, at upang kayo ay magiging malinis na walang dungis na kasalanan. Maraming salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.